Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay mo para lang sa isang tulad niya. Matigas nga na tinig nga ni Ella Villacruz habang nakatayo sa harap ng kanyang anak na si Bella. Sa tabi ni Ella ay tahimik ngunit mabigat ang titig ng asawang si Patrick. Si Ethan ay isang simpleng negosyante lang. Hindi siya kabilang sa antas natin, Bella. Dagdag pa nga ni Patrick, ang tinig nito ay malamig at puno ng disiplina. Kung may balak kang makipagmatigasan sa amin, tandaan mo, kaya naming burahin ang lahat ng pinaghirapan niya. Banta nga ng ama ni Bella. Nanginginig si Bella habang mahigpit na nakapulupot nga ang kanyang mga daliri sa tela ng kanyang suot na damit. Alam ni Bella na hindi biro ang pagbabanta ng kanyang mga magulang. Hindi nila tatanggapin si Ethan at lalong hindi nila hahayaang maging masaya siya sa piling nito. Si Ethan ay isang mabuting tao, Papa. Pilit na paliwanag nga ni Bella, ngunit naputol yun nang biglang itaas ni Ella ang kamay na parabang hindi na nga siya karapat-dapat magsalita pa. Hindi ako makikipagtalo sa iyo, Bella. Pumili ka, ang pamilya mo o ang lalaking yan. Kung pipiliin mo siya, hindi ako magdadalawang isip na pilitin ka at sirain ang buhay ni Ethan. Banta nga ng ina ni Bella. Namilog ang mga mata ni Bella at sa kabila ng sakit na nararamdaman, alam niyang wala siyang laban sa kanila. Naramdaman niya ang bigat ng pananakot sa dibdib ni Bella. Hindi lang para sa sarili niya kundi para nga kay Ethan. Hindi siya papayag na sirain ang kanyang pamilya, ang lahat ng pinaghirapan ng lalaking mahal niya. Isang araw eleganteng restaurant ang naging tagpuan ni Bella at Ethan ng gabing yun. Lumulutang ang malambing na musika at sa ilalim ng kumikislap na ilaw, buong pagmamahal siyang tinitigan nga ni Ethan. Mahal, may problema ba? Tanong ni Ethan habang nilalapat nga ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Inaabot nga ang kamay ni Bella. Gumugulo ang isipan ni Bella. Nilinok nga niya ang pait at pilit na pinakalma ang sarili. Hindi kita mahal, Ethan. Mahina ngunit matalim ang tinig nga ni Bella na sambit. Saglit na natahimik nga si Ethan. Napawi ang saya sa mga mata nito at napalitan ng matinding pagtataka. Ano? Bulong nga ni Ethan para bang hindi nito kayang intindihin ang narinig. Ayaw ni Bella na ulitin ang kasinungalingan, pero wala siyang magagawa. Hindi na kita mahal. Mali ang iniisip mong may patutunguhan tayo, Ethan. Tapos na tayo. Inulit pa nga ni Bella, mas malakas, mas mabagsik, kahit halos mabali nga ang puso niya sa sarili niyang mga salita. Tama na, Bella. Mahina ngunit puno ng sakit ang tinig ni Ethan. Hinawakan nito ang kamay ni Bella, ngunit agad itong binawi. Kung may problema tayo, sabihin mo sa akin. Ayusin natin to. Nasasaktan na dugtong pa nga ni Ethan. Napapikit si Bella, pinipigilan ng sariling humikbi. Hindi siya pwedeng magpahinga. Kailangan niyang panindigan to. Wala akong problema nga ayusin pa, Ethan. Ikaw lang naman nag-aakala na magtatagal tayo. Magaspang nasaad pa nga muli ni Bella. Pero Bella, nangihinang bulong nga ni Ethan at hindi ito makagalaw. Hindi na lumingon pa si Bella. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng restaurant. Tinatakasan ng sakit na siya mismong lumikha. Pagkalabas ni Bella, agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan, pilit pinapakalma ang sarili. Pasensya na anak, pero para sa iyo ito. Bulong nga ni Bella habang pumapatak ang kanyang luha. Sa loob ng restaurant na natiling nakaupo si Ethan. Napasabunot nga siya sa sarili nga niyang buhok at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Gusto nga niyang habulin si Bella. Gusto niyang ipaglaban ito. Ngunit nang tuluyan na nga niyang makuha ang lakas upang tumayo at sundan ito, wala na si Bella at hindi na nga niya ito mahagilap pa. Masakit ang bawat hakbang ni Bella habang bumabalik sa kanilang bahay. Ang bigat sa kanyang dibdib
ay parang hindi na kayang dalhin pa ng kanyang mga paa. Ngunit sa pagdating nga ni Bella, isang hindi inaasahang eksena ang bumungad sa kanya. Masaya ang kanyang magulang sa sala kaharap ang isang lalaking hindi niya kakilala. Nalalamig ang katawan ni Bella habang pinagmamasdan ng estrangherong lalaki. Maganda ang tindig nito. Bihis na bihis sa mamahaling suit at may pormang puno ng kumpiyansa. Hindi niya ito kilala, ngunit ramdam niya na mas malalim nga ang dahilan kung bakit ito naroon. Bella, mabuti naman at dumating ka na. Masayang bati nga ng ina ni Ella, halatang hindi nga alintana ang lungkot sa muka. Mukhang nagawa mo ng pinapautos ko sa'yo, may gusto pala kaming ipaalam sa'yo. Ngiting-ani nga nito. Si Anthony ang unang pumaling kay Bella at inabot ang kamay niya para makipagkamay. Magandang gabi, Bella. Ako nga pala si Anthony Montenegro. Hinayaan lang ni Bella na nakabitin nga sa ere ang kamay ni Anthony. Hindi nagabala kahit ngumiti man lamang. Naguguluhan si Bella. Hindi niya gustong nararamdaman niya. Napailing ang kanyang ama at marahang tumawa. Huwag ka namang maging suplada, Bella. Si Anthony magiging asawa mo. Ani nga nito. Parang biglang natigil ang oras. Ano po? Nanlamig ang mga kamay ni Bella. Hindi makapaniwala sa narinig. Napatingin siya sa kanyang ina. Umaasang baka isang biro lamang ito, pero ang sagot lang ng ginang ay isang mahinahong tango. Pinili na namin ang tamang lalaki para sa'yo. Mas mabuti siyang partido kaysa kay Ethan. Dagdag pa nga nito. Napatras na nga lamang si Bella. Hindi na nga niya naitago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi totoo to. Asik nga ni Bella. Anak, ito na ang pinakamainam sa'yo. Seryosong sabi naman ni Patrick, ang ama niya. Alam naming, kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa pero bakit mo pa pipilitin kung may mas madaling paraan, di ba? Si Anthony ay isang matagumpay na negosyante. May koneksyon, may yaman. Ang pamilya natin ang makikinabang dito. Nakangiting saad pa nga talaga ni Patrick. Doon na nga gumuho ang mundo ni Bella. Niloko siya. Hindi niya iniwan si Ethan para ipakasal lang sa isang lalaking hindi nga niya kilala. Iniwan niya ito dahil gusto nga niyang patunayan sa kanyang magulang na kaya nga niyang mabuhay nang hindi nila kinokontrol. Pero ngayon, alam niyang hindi yun sapat. Wala siyang boses sa sariling buhay. Hindi ako papayag. Iniwan ko si Ethan hindi para maghanap ulit ng iba. Wala tayong ipinagkasunduan tungkol sa pagpapakasal ko sa lalaking to. Tukoy nga ni Bella kay Anthony. Nakita niyang bahagyang nagdilim ang ekspresyon ng kanyang ina. Bella, huwag kang maging makitid ang isip. Hindi ka na bata. Matigas pang ang sambit ng ina niya. Hindi ako makitid mag-isip, mama. Ayoko lang maging manika o papit na kayo ang nagpapagalaw sa akin. Sigaw pabalik pa nga ni Bella. Napatingin sa Anthony kay Bella. Mukhang hindi sanay na may sumusuway nga sa gusto niya. Bella, I think you are just overwhelmed. I assure you, magiging maayos ang lahat. Sabat naman ni Anthony. Hindi mo ko kilala, Anthony. Wala kang karapatang sabihin kung anong dapat kong maramdaman. Napapikit nga si Bella sa sobrang inis at sakit. Naputo lang usapan nang humakbang nga si Ella. Palapit ang ekspresyon nito, puno na nga ng pagkabigo. Bella anak, hindi na kita papayagang guluhin pa ang buhay mo nang dahil lang sa walang kwentang pag-ibig. Napuno ng galit at sakit ang puso ni Bella. At sa puntong yun, wala na nga siyang ibang pagpipilian kundi pagtanggol ang sarili. Hindi po ako magpapakasal kay Anthony. At lalong hindi ako magpapakasal dahil lang sa gusto niyo. Anya, ang tinig niya ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Tinignan ni Bella ang kanyang ama ng diretso sa mata. Dahil buntis po ko. Pagpapatuloy pa nga ni Bella. Isang saglit ang katahimikan na parang walang ibang naririnig si Bella kundi ang malakas na pintig ng kanyang puso. Anong sabi mo? Tanong nga ng ina nitong si Ella, tiya hindi makapaniwala.
Buntis po ko. Pag-uulit pa nga ni Bella, mas matatag ang tinig niya. Hindi ito isang rason para takasan ang responsibilidad mo sa pamilya. Tugtong nga ng kanyang ina at galit na galit. Hindi mo kami maloloko sa ganyang klase ng kasinungalingan. Pagpapatuloy pa nga ng kanyang ina. Hindi nga po ito kasinungalingan. Ang anak ni Ethan ang nasa sinapupunan ko. At wala kayong magagawa para baguhin ang totoo. Sigaw nga ni Bella. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Halatang hindi alam kung paano nga nila ipoproseso ang narinig. Samantalang si Anthony nakaupo lang. Nakakunot ang noo at tila nag-iisip kung ano ang gagawin sa sitwasyong to. Lumunok nga si Bella. Mariing pinikit nga ang mga mata. Ayoko na. Hindi ko na kayang mabuhay sa ilalim ng kontrol nyo. Mula ngayon, ako na ang masusunod sa buhay ko. Sambit nga ni Bella. Nakita ni Bella ang pagbabago sa mukha ng kanyang mga magulang. Napailing si Patrick, ang kanyang ama, habang matalim siyang tinitigan. Wala ka talagang kwenta, Bella. Pinag-aral ka namin sa pinakamagandang eskwelahan. Binigay namin ang lahat ng gusto mo. Pero nung ginawa mo, nagpabuntis ka lang sa isang mababang lalaki? Galit pa nga ng bulalas ni Patrick. Nagtitimpi si Bella. Mariing nakatikom nga ang kanyang mga labi. Napatingin si Bella sa kanyang ina na marahang huminga. Waring sinusubukang kalmahin ang sarili pero nang nagsalita nga ito, ang tinig nito ay punong-puno ng malamig na pagkasuklam. May solusyon dyan. Mamili ka, Bella. Ipapalaglag mo pa ang batang yan o ipapaako kay Anthony? Suwestyon nga ng ina. Napatigil ang puso ni Bella. Tila isang suntok sa sikmura ang narinig niya. Hindi. Hindi mo yan dapat. Bulong nga niya at halos lumalabas ang boses niya pero pinutol sa pagsasalita si Bella. Bella, yan lang ang dalawang pagpipilian mo. Sabat pa nga ng ina. Hindi ako papayag. Hinding-hindi ko ipapalaglag ang anak ko at hinding-hindi ko rin ipapamigay ang bata kay Anthony. Dahil anak siya ni Ethan. Matigas na sagot naman ni Bella. Mariing umiling ito. Galit na napailing ang kanyang ama. Napakamakasarili mong bata. Hindi mo ba naintindihan kung anong kahihiyan ang idudulot nito sa pamilya natin? Sigaw pa nga ng kanyang ama. Alam ni Bella na wala ngang saysay ang makipagtalo. Hindi siya mananatili sa isang bagay nga na gustong ipapatay nga ang anak niya at ipamigay ito sa iba. Kailangan niyang tumakas. At madilim na nga nang magdesisyon si Bella. Alam niyang hindi siya pwedeng bumalik kay Ethan. Kapag nalaman ng kanyang mga magulang na nandoon nga siya pupunta, siguradong susundan nila siya. Sisirain lang nila ang buhay ni Ethan at hindi hahayaan yun ni Bella. Kaya naman kahit masakit, pinili nga niyang magpakalayo-layo. Habang mahimbing ang tulog ng kanyang mga magulang, dahan-dahan niyang nilagay ang ilang gamit sa isang maliit na bag. Kaunting damit, sapat na pera at isang larawan nila ni Ethan. Humawak siya sa kanyang tiyan, pumikit at bumulong. Anak, hinding-hindi kita pababayaan. Bulong naman ni Bella. Sa gabing yun iniwan nga niyang bahay na kinalakhan nga niya ang mga magulang na hindi kailanman tunay na nagmahal sa kanya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya sa labas, pero isa lang ang sigurado niya. Magsisimula siya ulit. Nasaan si Bella? Halos pasigaw nga na tanong ni Ethan habang nakatayo sa harapan ng magulang ni Bella. Ang kanyang dibdib humihingal nga sa kaba at galit. Alam kong nandito siya. Gusto ko siyang makausap. Nakatayo sa pintuan si Patrick at Ella, parehong may mahigpit na ekspresyon sa mukha. Walang bahid ng awa o simpatya. Wala na siya dito. O kahit nandito siya, hindi ka na niya gustong makita pa. Malamig na sagot nga ni Ella. Napakunot ang noo ni Ethan. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Bella. Naputol ang kanyang salita nang magsalita si Patrick. Wala ka ng halaga sa kanya, Ethan. Alam mo ba kung bakit? Lumapit nga si Patrick kay Ethan na kataas ang isang kilay.
Dahil may asawa na siyang iba. Patuloy nga ni Patrick. Parang binuhusan nga ng malamig na tubig si Ethan. Ano? Hindi ako naniniwala. Asig pa nga ni Ethan. Tumawa ng mapait si Ella. Ano ba sa tingin mo? Namamahalin ka ni Bella habang buhay? Nababalikan ka niya? Huwag kang magpatawa, iho. Napagdesisyonan na niya ang buhay niya at hindi ka nakasama doon. Tawang saad pa nga ni Ella. Napalunok nga si Ethan na nikip nga ang dibdib. Sabihin niyo sa akin kung nasan siya. Pangako papantayan ko ang standard niyo para kay Bella. Pagmamakaawa pa nga ng lalaki. Natawa na nga lamang si Patrick puno ng panunuya. Ikaw, mapapantayan mo kami? Umili nga ito. Kahit anong gawin mo, Ethan, hindi mo kayang pantayan ang magiging asawa ni Bella. Gising saad pa nga ni Patrick. Hindi na kinaya ni Ethan ang panlalait. Napayuko siya. Nanliliit sa sarili. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Mahina ngunit matigas ang boses ni Ethan. Napalitan ng iritasyon ang mukha ni Ella. Ethan, umalis ka na. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Anas pa nga ni Ella. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Giit naman ni Ethan. Biglang lumapit si Patrick at itinulak nga siya palayo. Sinabi nang umalis ka na. Hindi ka na bahagi sa buhay ni Bella. Dahil nga sa lakas ng pagtulak na tumba na nga lamang si Ethan sa malamig na kalsada. Sa pagkakaluhod nga ni Ethan, nagsimula na nga bumagsak ang ulan. Tila sumasabay sa sakit na nararamdaman niya. Ramdam niya ang takot sa dibdib, ang kawalan ng pag-asa. Bella, bulong nga niya. Hindi alintanang patuloy na pagbuhos nga ng ulan sa kanyang katawan. Napaluhod si Ethan sa semento. Hindi alintanang dumi at tubig na bumabasa nga sa kanyang suot. Samantala nagkakagulo nga sa bahay ng magulang nga ni Bella. Nasaan ang anak mong matigas ang ulo? Galit na tanong nga ni Patrick habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Hindi ko alam. Dapat nasa kwarto niya. Sagot naman ni Ella at halatang kabado nga ang boses. Pero nang buksan nilang pinto sa kwarto ni Bella, wala itong laman. Walang ni isang gamit na naiwan. Maliban na nga lamang sa isang kwadro ng lumang larawan nilang pamilya. Napalunok si Ella. Tumakas siya. Nagalit si Patrick. Hindi siya dapat makatakas. Kailangan nating mahanap siya bago pa mahuli ang lahat. Anas pa nga ni Patrick. Hindi siya pwedeng manganak, Patrick. Hindi siya pwedeng magkaroon ng anak mula kay Ethan. Hindi natin hahayaang mangyari yan. Nanlilisik ang mata na saad pa nga ni Ella. Mahigpit ang kapit ni Patrick sa doorknob. Hanapin natin siya at sisiguraduhin nating mawawala ang batang yan bago pa ito lumabas sa mundo. Matigas ang sambit ni Patrick, puno ng determinasyon ang gagawin. Mabilis na lumipas ang panahon. Teacher Bella, tignan mo po itong bagong robot ko, may ilaw po ito. Masayang sigaw nga ni Ian sabay pintot nga sa isang maliit na button sa kanyang laruan. Agad namang kumislap ang ilaw ng robot. Dahilan para mapahanga nga ang ibang bata. Wow, ang galing naman ni Ian. Sinong nagbigay sa'yo? Sagot naman ni Bella habang tinatapik ang ulo ng bata. Si Daddy po, sabi niya dapat daw mag-aral akong mabuti para laging may regalo. Sagot nga ng bata sabay tawa. Natawa naman si Bella. Naku, maganda yan pero dapat mag-aral ka hindi lang dahil sa regalo, ha? Pagbibiro pa nga niya. Opo, Teacher Bella. Sabay-sabay na sagot nga ng mga bata dahilan para mapangiti siya ng husto. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ang pagtuturo ang nagsisilbing bagong ilaw sa kanyang buhay. Wala man siyang marangyang pamumuhay, puno man ng saya ang puso niya dahil sa kanyang trabaho. Pero higit sa lahat, ang tunay na nagbibigay ng kulay sa buhay niya ay ang anak niyang si Thanos. Nang maalala ni Bella ang kanyang anak, ay mabilis na tinapos ni Bella ang kanyang mga gawain. Pagkatapos, ay nagmamadali nga siyang lumabas ng faculty room upang sunduin ang kanyang anak sa kabilang room. Nang silipin ni Bella mula sa bintana, nakita niyang nakaupo ang anak niyang si Thanos
sa isang maliit na mesa. Nakatutok nga sa chessboard habang kaharap si Serger na guro nga nito. Checkmate! Masayang sigaw ni Thanos sabay ngiting tagumpay. Napanganga na nga lamang si Serger at tumiling. Hay nako Thanos, hindi mo man lang ako pinahintulutang manalo kahit isang beses? Pabirong reklamo pa nga ni Serger. Dahan-dahang lumapit si Bella sabay nakangiti habang pinapanood ang anak niyang masayang masaya. Napatingin si Serger sa kanya tagad nga itong umiti. Miss Bella, andito ka na po pala. Matinis nga nabati pa nga ni Jer. Kanina pa, mukhang hindi ka na naman pinaligtas ng anak ko, Serger ah. Pansin nga ni Bella. Napahawak na nga lamang sa noo si Sir. Oo nga eh, napakahusay ni Thanos. Alam mo bang kahit sa mga mas matatanda sa kanya na nanalo siya? Balita pa nga ni Jer. Mabilis namang tumakbo si Thanos papunta kay Bella at niyakap nga siya ng mahigpit. Mama, panalo ulit ako! Hinalikan nga ni Bella ang noon ng anak at hinaplos nga ang buhok nito. Napakagaling mo talaga anak. Kanino ka kaya nagmana? Biro nga niya dahilan para matawa si Thanos. Mama, gusto ko pong sumali sa chess contest! Bulalas pa nga ni Thanos. Puno ng excitement sa muka. Nagkatinginan sina Bella at Serger. Kita sa mukha ng guro ang pagsang-ayon. Sa tingin ko, dapat mo siyang payagan, Miss Bella. Sigurado akong malayo ang mararating ni Thanos sa chess. Sabi naman ni Serger. Hinawakan ni Bella ang magkabilang pisngi ng anak. Gusto mo ba talagang sumali anak? Tanong nga ni Bella. Tumango si Thanos, puno ng determinasyon ang mga mata. Opo, Mami. Gusto ko pong maging pinakamagaling na chess player. Napangiti si Bella at mahigpit na niyakap ang anak. Sige, susuportahan kita. Sagot nga ni Bella. Yay! Halos tumalon nga sa tuwa si Thanos at niyakap muli ang ina. Pagsapit ng gabi, matapos ang masayang hapunan sabay ngang nagtungo nga sa kwarto, si Bella at Thanos. Isiniksik ng batang sarili sa tabi ng kanyang ina habang nakayakap dito. Mama! Mahina ngunit puno ng siglang tawag nga ni Thanos. Yes, ano yun? Sagot nga ni Bella habang hinahaplos ang buhok ng anak. Alam mo ba kung anong pangarap ko? Tanong nga ni Thanos. Puno ng excitement ang mata. Napangiti si Bella. Gusto mong maging pinakamagaling na chess player? Hula nga ni Bella. Opo, pero hindi lang po yun. Gusto ko rin pong maging scientist para makagawa po ako ng sarili kong robot na marunong pong maglaro ng chess. Masayang sambit nga ng batang si Thanos. Napatawa na nga lamang si Bella at hinalikan ng noon ng anak. Napakalaki ng pangarap mo anak. Alam mo ba? Alam kong makakamit mo yan. Malumani pa nga na saad ni Bella. Talaga po? Nagningning ang mga mata ni Thanos. Tumango naman si Bella. Oo naman. Basta mag-aral ka ng mabuti at patuloy kang magsikap. Sagot ni Bella. Ngumiti si Thanos bago sumeryosong mukha nito. Tahimik itong tumingin kay Bella. Parang may gustong itanong ngunit nag-aalangan. Mama? Bulong nga ni Bella. Nasaan po ang papa ko? Biglang tanong naman ni Thanos. Biglang napahinto si Bella. Tinitigan nga ni Bella ang inosenteng mukha ng anak. Alam niyang darating ang araw na magtatanong ito tungkol sa ama pero hindi niya inasahan na ngayon na pala ang araw na yon. Sa tingin mo po mahal po ako ni Papa? Kailan po kami makakapaglaro po ng chess? Muling tanong nga ni Thanos. May kaunting lungkot sa boses. Muling napabuntong hininga si Bella. Mahigpit nga niyang niyakap ang anak. Tila pinaparamdam dito kung gaano kaimportante ang anak. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng papa mo anak. Mahal na mahal ka niya at darating din ang araw na makikita natin siya. Pagpapatuloy pa nga ni Bella. Talaga po? Tumango si Bella. Oo anak, at sigurado ako matutuwa siya pag nalaman niyang napakagaling mong mag-chess. Ngumiti si Thanos, mukhang nasiyahan sa sagot ng kanyang ina. Unti-unting pumikit nga ang mga mata ni Thanos hanggang sa tuluyan nga siyang makatulog.
Nanatiling ang gising si Bella. Tinitigan niya ang payapang mukha ng kanyang anak habang bumibigat nga ang kanyang dibdib sa bigat ng sikreto niyang matagal na ngang itinatago. Darating ba talaga ang araw na makikita nila ang ama ni Thanos? At kung dumating man, handa na ba talaga siya? Tanong nga ni Bella sa sarili. Mataas ang sikat ng araw nang lumibot si Ethan sa isa sa kanyang pinakamalaking malls kasama ang kanyang mga business partners. Matikas siyang naglakad, suot nga ang isang mamahaling itim na suit habang mahinahong nakikinig nga sa mga suwestyon na nina Ivan at Vince, mga kapwa niya negosyante at matatalik na kaibigan. Mukhang maayos ang daloy ng mga tao dito ah. Puna nga ni Vince habang iniikot nga ang paningin sa paligid. Pero kailangan nating palakasin ang foot traffic sa third floor. Dagdag naman ni Ivan. Siguro kung magdadagdag tayo ng mas maraming entertainment areas, mas dadami ang pumupunta rito. Dagdag pa nga niya. Tumango si Ethan, pinakikiramdaman nga ang bawat mungkahi ng mga to. Ilang taon na nga siyang nakatuon sa pagpapalago ng negosyo at ngayon isa na nga siyang ganap na bilyonaryo. At kahit napakarami na nga niyang narating, bakit parang may kulang pa din? Nagpaalam sina Ivan at Vince matapos ang meeting nila. Bro, mauna na kami ah. May asikasuhin pa kami sa opisina. Ani nga ni Vince. See you later. Tugon naman ni Ethan bago tumango at lumingon sa paligid. Napagpasyahan niyang dumaan sa isang chess training sa loob nga ng mall. Kahit abala siya sa negosyo, hindi pa rin nawala ang hilig nga niya sa larong to. Mula pa noon, mahilig na nga siyang maglaro ng chess. Pagpasok niya sa shop, agad siyang napangiti nang makita ang ilang bata na seryosong naglalaro. Ngunit may isang batang agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pinakadulong mesa, isang batang lalaking halos 5 taong gulang ang nakaupo mag-isa. Seryosong nakatitig sa chessboard habang tila nag-e-ensayo. Napakunot ang noo ni Ethan at nagtataka kung bakit mag-isa lamang ito. Nilapitan nga ni Ethan ito at sa hindi may paliwanag na dahilan, parang may humatak nga sa kanyang papalapit. Naupaupo siya sa tapat ng bata at may bahagyang ngiti sa labi. Mag-isa ka lang ba rito? Tanong nga ni Ethan sa malambing na boses. Lumingon ang bata at napangiti. Nakangiti ito ng familiar. Opo, wala po akong makalaro kaya nag-iensayo na lang po ako dito. Masiglang sagot pa nga ng bata. Napangiti si Ethan sa sagot nito. Mukhang magaling ka. Gusto mo bang makalaro? Talaga po, gusto ko po yun. Nagdingning ang mga mata ng bata. Tumawa si Ethan at inayos ang mga piyesa sa board. Sige, tignan natin kung gaano ka kagaling. Nagsimula ang laro at sa bawat galaw ng bata, hindi maiwasang mamangha ni Ethan. Matalino ito, mabilis mag-isip at tila may malalim na pag-unawa sa laro. Higit sa inaasahan ni Ethan sa isang bata sa edad nito. Napakagaling mo para sa isang bata. Papuri pa nga ni Ethan habang pinagmamasdan ang batang seryosong nag-iisip ng susunod na tira. Ngumiti nga si Thanos at nagpatuloy sa laro. Sabi po ni Mama, matalino daw po ako. Gusto ko pong sumali ng chess contest para po maging champion balang araw. Masayang sabi pa nga ni Thanos. Naginit ang dibdib ni Ethan sa tuwa. Maganda yan. Ang isang tunay na master sa chess, hindi lang magaling sa tira, kundi marunong ding maghintay ng tamang pagkakataon. Aniya at pinapanday nga ang kaalaman nga ng bata. Opo, kaya po ako nag-iensayo palagi. Ani nga ni Thanos. Napangiti si Ethan at natawa nang makita ang mata ng bata na puno ng kasiyahan habang naglalaro. Hindi niya alam kung bakit pero parang ang gaan ng loob niya rito. Kaninong anak ka? Tanong pa nga ni Ethan. Hindi mapigilang maging mausisa. Kay Mama po. Sagot pa nga ni Thanos na parang natural lang. Natawa naman tuloy si Ethan. Alam ko namang may mama ka pero nasa ng papa mo? Sandaling tumigil si Thanos at nag-isip bago tumingin kay Ethan. Sabi po ni Mama, hintayin ko raw po ang papa ko Mahinang sagot ni Thanos. Napakibit balikat na nga lamang si Ethan. Ganun ba?
Siguro busy siya sa trabaho no? Ani nga ni Ethan. Ewan ko po pero gusto ko na po siyang makita. Sagot ng bata. Napalunok si Ethan at hindi niya alam kung bakit. Pero bigla siyang nakaramdam ng awa para sa batang to. Napakabibo. Matalino at puno ng pangarap. Pero wala ang ama sa tabi nito. Nakikita tuloy ni Ethan ang sarili sa bata. Muli niyang tinitigan ng bata. Parang may kakaiba. Pero hindi matukoy ni Ethan kung ano. Nasaan ang mama mo? Tanong nga ni Ethan. Gustong makilala ang ina ng bata. Nasa labas lang po, babalik din po siya. Sagot naman ni Thanos habang inilapat nga ang isang tira sa board. Checkmate! Napakurap si Ethan at nagulat nang tinalo nga siya ng isang 5 taong gulang na bata. Ang galing mong bata ka. Hindi ko yun inaasahan. Napahalakhak na nga lamang si Ethan. Ngumiti si Thanos tila proud sa ginawa nito. Habang patuloy ang laro, unti-unting napansin ni Ethan na hindi na basta-basta ang bawat galaw. Sa halip na magmamadali, tahimik at buo ang konsentrasyon ni Thanos. Bawat hakbang nito sa board ay pinag-iisipan ng maigi. Tila alam nito kung anong susunod na galaw ang magiging pinakamatalas at pinakamatalino. Magaling ka, sabi pa nga ni Ethan halatang namangha sa bata. Sinong nagturo sa'yo mag-chess? Tanong pa nga ni Ethan. Ngunit hindi agad sumagot si Thanos abala ito sa pag-iisip ng susunod nga niyang hakbang. Matapos ang ilang segundo, tumingin ito kay Ethan at ngumiti. Nakita ko lang po sa TV ang larong chess kaya po sabi ko kay mama, gusto ko pong matutong maglaro ng chess kaya nagpapaturo po ako sa eskwelahan. Sagot nga ni Thanos. Minsan ang mga batang tulad mo, ang may mga galaw na mas matalim pa kaysa sa mga matatanda. Komento nga ni Ethan habang tinutok nga ang mga mata sa laro. Habang patuloy na naglalaro, napansin ni Ethan at tila nababasa nga ng bata ang bawat galaw niya. Kung saan siya tatayo, anong piyesa ang ililipat, alam ni Thanos kung paano nga ito tutumbasan. Sa tuwing magtataas si Ethan ng mga mata, para tignan ng bata makikita niyang nakatitig lamang si Thanos sa kanya. Ang mga mata nito, puno ng tuwa at seryosong pag-iisip. Ilang minuto pa at sa isang mabilis na galaw ng bata nakayuko si Ethan at tinitignan nga ang board. Checkmate. Hindi makapaniwala si Ethan. Napangiti nga si Thanos parang walang kapaguran. Ninalo po ako! Sad nga nito. Natigilan si Ethan para bang natanggal ang mga piraso sa kanyang utak. Talaga? Huwag mong sabihin na tinalo mo talaga ako. Tanong nga ni Ethan na may halong tawa at paghanga. Si Thanos na hindi pa nga rin makapaniwala ay tumayo at niyakap ang sarili. Opo, nanalo po ako! Napakamot na nga lamang si Ethan sa ulo at tumawa. Walang duda napakagaling mo. Hindi siya makapaniwala na tinalo nga siya ng isang batang 5 taon lang. Tila may misteryo nga sa bata na hindi niya maipaliwanag. Ang galing mo talaga bata. Komento pa nga ni Ethan. Nais sanang magpatuloy palaro ni Ethan pero hindi siya makakalimot na may mga responsibilidad pa nga siya. Sumilip ang sekretary niya mula sa pinto ng shop at tinawag siya. Sir Ethan, kailangan na po nating magtulungan po sa mga papeles at ilang meeting sa kumpanya. Ani nga ng sekretarya. Napabuntong hininga na nga lamang si Ethan. Sige, salamat, susunod ako. Sagot ni Ethan. Bago nga siya tuluyang tumayo nilingon nga ni Ethan si Thanos. Anong pangalan mo bata? Thanos po, ikaw po. Sagot nga ni Thanos nang hindi nga tinatanggal ang tingin sa chessboard. Ethan. Sagot ni Ethan at may malalim na ngiti nga sa labi. Magaling ka. Tumayo siya at nagsimula na ngang maglakad palabas ng shop. Ngunit bago nga siya makalabas ng pintuan, humarap siya kay Thanos at nagsalita. Babalik ako. Maglalaro tayong muli. Sambit pa nga ni Ethan. Opo! Sagot naman ni Thanos. Ang mga mata nito ay kumikinang nga sa saya. Pagkatapos noon, tuluyan nang lumabas si Ethan sa shop. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, naramdaman niyang parang may nangyaring kakaiba.
Sino ba ang batang yun? Tanong nga ni Ethan sa sarili. Samantala dumating si Bella at sinalubong nga siya nang maligaya at magiliw na si Thanos. Mama! Mama, nanalo po ako sa chess! Tawag nga ni Thanos nang makita nga si Bella at tumakbo siya patungo dito at niyakap nga ito. Talaga? Sinong kalaro mo, anak? Tanong nga ni Bella. Ang mata'y kumikinang nga sa kagalakan. Si Sir Ethan po nakipaglaro po sa akin tapos ako pong nanalo. Sagot nga ni Thanos na puno ng saya. Nakangiti si Bella ngunit natigilan din nang marinig ang familiar na pangalan. Si Ethan? Bulong saglit sa isip ni Bella at unang pumasok sa isip niya ang kanyang dating nobyo. Sa loob ng school gymnasium, napuno ng excitement ang paligid. Ang chess tournament ay nasa huling yugto na. Tahimik ang bata habang pinagmamasdan ng chessboard. Walang bakas ng kaba sa mukha ni Thanos. Kahit pa ang kalaban niya ay isang mas matandang estudyante na may mas maraming karanasan. Sa kabilang banda sa judges table, nakaupo si Ethan habang pinagmamasdan ng laro. Hindi nga niya inaasahan na magiging interesado siya sa paligsahang ito, ngunit sa sandaling makita nga niya ang batang nagngangalang Thanos, hindi na nga niya maalis pa ang tingin sa bata. Ang galing ng batang yan. Pinakabata sa kompetisyon pero hindi man lamang natitinag sa laro. Para bang sanay na sanay siya sa pressure. Komento nga ng co-judge kay Ethan. Manghang sabi pa nito. Tumangutango si Ethan. Oo nga eh. May kakaibang diskarte siya. Para bang hindi lang siya naglalaro, para siyang may misyon sa bawat galaw niya. Matalinong bata. Sa dama ni Ethan. May kakaibang pakiramdam sa loob ni Ethan habang pinapanood ang bata. Bakit parang may familiar sa kanya? Mukhang kinikilala mo na agad ang batang yun, Mr. Ethan ah. Bakit? Interesado ka bang bumalik sa chess? Natatawang biro pa nga ng principal na siyang nag-imbita kay Ethan bilang guest judge. Napangiti si Ethan at bahagyang nagkibit balikat. Dati akong mahilig pero matagal ko nang hindi nilalaro. Pero dahil sa batang to, parang gusto kong bumalik. Sagot pa nga ni Ethan. Tumawa ang principal. Aba baka gusto mong personal na turuan ng batang yon kapag nanalo siya. Tanong pa nga ng principal. Natawa si Ethan sa ideya. Pero hindi niya itinanggi sa sarili na gusto niyang makilala pa ang bata. Bakit hindi? Pero tignan muna natin kung paano siya lalaban sa huling round. Sagot pa nga ni Ethan. Sigurado akong mananalo siya. Napapanood ko siya mula kanina. Hindi pa siya natatalo kahit isang beses. Komento nga ng isa pang judge. Habang nag-uusap sila sa kabilang bahagi ng gymnasium, kararating lang ni Bella. Tahimik siyang pumasok at nagmamadaling umalis sa tournament area. Gusto niyang makita ang anak pero hindi niya alam na may isang bagay nga siyang hindi napaghandaan. Sa kanyang paglalakad, natanaw niya ang judge table at doon nakita nga niya si Ethan. Ethan? Bulong nga ni Bella sa sarili. Agad na napatigil nga sa kanyang paghakbang. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan to. Bakit siya narito? Tanong nga ni Bella sa isip. Hindi siya sigurado kung dapat siyang lumapit o maghintay muna sa isang sulok. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking minsan nga niyang iniwan. Ang lalaking may karapatang malaman ang tungkol kay Thanos. Napatingin siya kay Ethan. Kita niya kung paano ito nakatitig kay Thanos. Para bang may kung anong namumuong hinala nga sa loob nito. Pero hindi pa ito sigurado. Huwag kang lumapit, Bella. Huwag muna ngayon. Bulong nga na sabi ni Bella sa sarili. Huminga nga si Bella ng malalim at nagpasya na manatili sa isang gilid ng gymnasium. Kung saan, maaari niyang mapanood si Thanos nang hindi napapansin ni Ethan. Sa chessboard halos walang ingay. Nakatutok si Thanos sa kanyang kalaban, isang huling tira na nga lamang at panalo na siya. Dahan-dahang inabot ni Thanos ang kanyang bishop at inilipat nga ito sa isang pwesto.
Checkmate! Sambit nga ni Thanos at inalis ang kamay sa harapan. Saglit na katahimikan nga at kasunod nito, isang malakas na palakpakan mula sa mga manunood. Panalo si Thanos! Sigaw nga ng announcer. Tumayo si Ethan na pangiti habang pumapalakpak. Masaya rin si Ethan na nanalo ulit nga si Thanos. Sa kabilang banda si Bella ay tahimik lamang, pinipigilan ang luha ng emosyon. Alam niyang darating ang araw na malalaman nga ni Ethan ang katotohanan. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. Ang buong gymnasium puno ng ingay. Ang saya, habang inaabangan ang awarding ceremony, masayang-masaya si Thanos, nakangiti habang nakaupo sa kanyang upuan sa harap ng stage. Sa tabi niya ang mga batang lumahok sa kompetisyon na karamihan ay mas matanda nga sa kanya. Sa likod ng audience naroon nga si Bella. Tahimik na pinagmamasta ng anak. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa isang napaka-ordinaryong araw, makikita niya si Ethan. At ngayon heto siya, itinago ang sarili. Congrats anak! Bulong pa nga ni Bella sa sarili, pinipigilan ng mapaiyak sa sobrang tuwa at pagmamalaki. Sa kabilang banda hindi rin maalis ni Ethan ang tingin kay Thanos. Mukhang napamahal na sa'yo ang batang yan, Ethan. Bihira kang gantong kainteresado sa isang bata. Gusto mo ba siyang kunin bilang scholar ng foundation mo? Biro pa nga ng principal, nakatabi niya. Napakurap si Ethan at ngumiti ng bahagya. Hindi ko po alam, pero gusto kong makilala siya ng mas maigi. Bago pa man masagot nga ng principal ang sinabi ni Ethan, biglang may pumitik. Naingay mula sa itaas. Isang tunog nga ng materyales na nagbibitak. Huwag kayong gumalaw! Sigaw ng isa sa mga staffs ng paralan nang maramdaman nilang may kakaibang nangyayari. Bumagsak ang ilang debris mula sa siling diretso kay Thanos. Hindi ito kaagad nakailag katulad ng ibang kasama. Thanos! Napanganga si Bella sa takot. At bago pa man siya makatakbo papalapit, bumagsak nga ang isang pirasong metal beam malapit sa anak niya. Mabilis na kumilos ang guro na malapit kay Thanos. At tinangka nga itong hilain. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaki at matigas na kahoy ang bumagsak sa bata. Nagkalat ang sigawan sa loob ng gymnasium. Mabilis na tumayo ang mga estudyante at guro para umiwas. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa bata. Si Thanos na ngayon ay nakahandusay nga sa sahig, walang malay. Agad na tumakbo si Bella, halos mabaliw nga sa takot. Sa kanyang paglapit, nakitang may dugo na tumagos nga sa puting polo ng anak niya. Unti-unting kumakalat sa sahig. Thanos anak, gumising ka! Umiiyak nga na sigaw ni Bella. Nanginginig nga ang mga kamay ni Bella habang niyugyog ang katawan ng anak niya. Ngunit hindi ito sumasagot. Saklolo, tulungan niyo kami! Humahagulgol nga si Bella, halos mawala ng lakas. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Tumawag kayo ng ambulansya. Desperadang sigaw na nga ni Bella. Mabilis na sumugot ang ibang guro at ilang magulang upang tumulong. Ang iba naman ay nagmamadaling kumuha ng sasakyan upang maisugod nga ito sa ospital. Sa gitna ng kaguluhan, napatulala si Ethan. Hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari. Ngunit mas lalo nga siyang nagulat nang makita niya kung sinong yumayakap sa bata. Kung sinong umiiyak sa harapan nito. Bella? Mahinang bulong nga ni Ethan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para siyang pinagbagsakan ng 1,000 emosyon. Ang babaeng halos 5 taon na nga niyang hindi nakikita. Ang babaeng iniwan siya nang walang paliwanag. Narito ngayon yakap-yakap ang isang bata at ang batang ito si Thanos. Muling bumagsak ang tingin ni Ethan sa walang malay na bata. Muli niyang inalala ang mga sandaling naglaro sila ng chess kanina, kung paano nito nabasa ang bawat galaw niya, kung paano nito nagtaglay ng determinasyon na tila familiar sa kanya.
At ngayon nakikita niya ang mukha nito nang mas malapitan kamukha ito ni Ethan, kaya naman pala familiar ito sa kanya. Hindi kaya may anak sila ni Bella? Tanong nga ni Ethan sa sarili. Ngunit bago pa nga matanggap ni Ethan ang sariling hinala, isang opisyal ng paaralan ang lumapit sa kanya. Mr. Ethan, pasensya na sa nangyari. Ano pong gagawin natin? Nasira ang tournament venue. May nasaktan ba ang bata? Paano na pong event? Gustong habulin ni Ethan si Bella. Gustong tumakbo palapit kay Thanos. Ngunit naramdaman niya ang mga tingin sa ibang tao. Alam niyang may responsibilidad siyang kailangan gampanan ngayon bilang isang guest at major sponsor ng event. Huminga ng malalim si Ethan. Pinipilit mag-focus. Ako ang bahala sa lahat. Ngunit mas mahalaga ngayon ang kaligtasan ng mga bata. Siguraduhin ninyong may sasakyan silang lahat pa uwi. Sa ibang nasaktan, ipadala rin sa ospital. Matigas na saad nga ni Ethan. Mabilis na tumango ang admin habang ang ibang mga guro ay nagmadaling tumulong sa pag-aasikaso sa ibang estudyanteng na trauma sa pangyayari. Ngunit habang pinapanood ni Ethan ang paglabas ni Bella, kasama ang anak niyang duguan, oo, ngayon ay sigurado na nga si Ethan. Hindi niya napigilan ang pagpikit ng mga mata. Pilit na nilalabanan ng emosyon. At ngayon hindi alam ni Ethan kung paano niya haharapin ang katotohanang itinago nga sa kanya ng babaeng minahal niya, ang kanilang anak. Hindi na alam ni Bella kung paano siya nakarating sa ospital. Ang tanging naririnig nga niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang tunog ng sirena ng ambulansya. Hawak-hawak niya ang malamig na kamay ni Thanos habang nakahiga ito sa stretcher. Anak, gumising ka! Anak, lumaban ka! Paulit-ulit na bulungan ni Bella habang patuloy sa paghagulgol. Pagdating sa emergency room, agad na tinanggap ng mga doktor si Thanos. Mabilis ang kilos ng mga nurse at doktor. Inilagay ang oxygen. Tinutukan ng mga makinang sumusuri nga sa vital signs nito. Dok, iligtas niyo po ang anak ko. Kahit anong mangyari, iligtas niyo po siya. Halos mawalan na nga ng lakas si Bella sa pagsigaw. Gagawin po namin ang lahat, ma'am. Sagot ng isang doktor bago nga isinara ang pinto ng emergency room, iniwan nga si Bella sa labas. Nanghina siya. Halos bumigay ang tuhod. Mabuti na nga lamang at maagap nga si Jer, ang advisor ni Thanos, at agad siyang inalalayan. Bella, huminga ka. Mahinahong sabi nga ni Jer habang hinahagod ang kanyang likod. Kailangan mong kumalma. Alam kong mahirap pero malakas si Thanos. Hindi siya basta-basta susuko. Saad nga ni Jer. Natatakot ako. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Nanginginig na ang sagot ni Bella. Huwag mong isipin yan. Kaya niya to. Kailangan lang nating magtiwala. Patuloy nga siyang pinapatahan nga ni Jer. Ngunit anong gawin ito? Hindi maalis ang takot nga sa kanyang dibdib. Sa gitna nga ng emosyonal nilang pag-uusap, isang malakas na yabag nga ng sapatos ang pumuno sa tahimik na waiting area ng ospital. Dumating si Ethan. Agad na napako ang tingin ni Ethan kay Bella at kay Jer. Nayakap-yakap ito. Naningkit ang mga mata ni Ethan at sa isang igla pabilis nga niyang hinila si Bella palayo kay Jer at niyakap ito ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulong nga ni Ethan, nanginginig ang boses sa galit at emosyon. Bakit mo itinago sa akin na may anak pala tayo, Bella? Matigas na tanong nga ni Ethan. Napapitlag si Bella sa yakap ni Ethan. Hindi makapagsalita. Napatigil si Jer at napaatras ng bahagya. Nanlaki mga mata habang palipat-lipat ang tingin kay Ethan at Bella. Teka, ano to? Paano nangyari ito? Putol-putol nga ang boses na tanong nga ni Jer. Napatigil si Jer at biglang napatingin kay Ethan. Sandali. Tinitigan niyang lalaki, pilit inaaninag ang itsura. Pagkatapos ay bumaling kay Thanos na nasa loob ng emergency room. Unti-unting lumaki ang mga mata nito sa gulat. Anak mo si Thanos, hindi ba?
Tanong nga ni Jer kay Ethan. Hindi agad nakasagot si Ethan, nanatili lang itong nakatitig kay Bella. Bella. Mahinang tawag ni Ethan, may bahid ng sakit ang tinig. Napayuko si Bella. Hindi kayang sagutin ang tanong. Pero hindi niya kailangan magsalita dahil sapat na ang reaksyon niya para kay Ethan. Anak ko si Thanos. Bulong nga ni Ethan at hindi makapaniwala. Natahimik ang tatlo. Ang bigat ng tensyon sa pagitan nila ay ramdam na ramdam sa bawat segundo ng katahimikan. Si Bella hindi makatingin ng diretsyo, puno ng kaba at takot. At si Jer, na hindi alam kung paano ipoproseso ang natuklasan. Pasensya na. Biglang sabat nga ni Jer. Nangingiti-ngiti nga habang napapakamot sa ulo. Akala ko kasi Bella, wala ka namang binabanggit tungkol sa tatay ni Thanos, kaya naman pala. Saglit na tahimik si Ethan bago nga muling bumaling kay Jer. At ikaw, ano mo siya? Matalimang tono na boses nga ni Ethan. Napasinghap si Bella. Ethan, huwag kang magsimula. Awat nga ni Bella pero hindi natinag si Ethan. Sagutin mo. Mariin nga na sabi ni Ethan kay Jer. Naggibit balikat nga si Jer. Kaibigan lang ako ni Bella. Huwag kang magalala, walang namamagitan sa amin. Hindi kumibo si Ethan, pero halatang hindi niya gusto ang presensya ng lalaking ito sa tabi ni Bella. Kung ganun, hindi mo na kailangan nandito pa. Asikasuhin ko na lang si Bella at ang anak ko. Malamig na sabi nga ni Ethan. Nanlaki mga mata ni Bella. Ethan, wala kang karapatan. Wala akong karapatan? Anak ko. Si Thanos, Bella. At kung hindi mo pa rin kayang tanggapin yan, magsama na tayo. Matigas nga na saad ni Ethan. Muling namayani ang katahimikan. Tila wala nang ang ibang maaaring sabihin si Bella. Lalo na nang bumalik nga ang kanyang alaala. Muling dumaan ang ilang minuto sa paghihintay. Parehong tahimik sa ni Ethan at Bella habang si Jer ay nagpa siya ng lumayo. Bella, muling tawag ni Ethan. Mas mahina ang tono ng kanyang boses. Napatingin si Bella. Mahal pa rin kita. At ngayon mas lalo akong hindi makakapayag na mawala kayo sa akin. Bulong ni Ethan. Walang may sagot si Bella at nagugulhan pa rin sa sitwasyon. Tahimik na nakaupo si Bella sa labas ng emergency room. Halos hindi nga siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng kanyang anak na si Thanos. Sa tabi niya nakatayo si Ethan, halatang hindi rin mapakali. Paminsan-minsan, napapansin ni Bella na dumadalas na ang paglalim ng hininga nito, tanda ng pagpigil nga ng emosyon. Ilang saglit pa, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ethan dahilan para mapatingin si Bella. Agad itong sinagot ni Ethan, ang boses nito ay puno ng awtoridad at katiyakan. Dalhin mo rito ang bag na sinabi ko. Siguraduhin mong may laman ng damit at pagkain na pwede naming kainin dito. Pagkausap nga ni Ethan sa kabilang linya. Napakunot noo si Bella. Ano yun? Bakit ka may pinapadalang mga gamit? Dahan-dahang ibinulsa nga ni Ethan ang cellphone sa kanilingon si Bella. Dahil sasama ako sa inyo. Mananatili ako sa bahay mo hanggat hindi pa gumagaling si Thanos at hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos, Bella. Seryosong saad ni Ethan. Ano? Ethan, hindi mo kailangan gawin yun. Ayos lang ako. Ayos lang kami. Napatigil si Bella sa pagsasalita. 5 taon na akong nawala sa buhay niyo. Ngayon na alam ko na ang totoo, hindi na ako papayag na basta mo na lang akong itutulak palayo. Putol nga ni Ethan sa kanyang sasabihin. Matigas ang boses nito. Pero ramdam niya ang lambing sa ilalim nga ng determinasyon nito. Napayuko si Bella. Hindi niya akalaing darating ang araw na muling makikialam si Ethan sa buhay nila. Hindi niya rin alam kung kakayanin niya ang presensya nito sa loob ng bahay, lalo na ngayon na isa na nga itong bilyonaryo. Ethan, hindi ko alam kung tama to. Iba na ang mundo mo ngayon. Hindi na kita kayang pantayan. Mahinang bulong nga ni Bella. Agad na sumagot nga si Ethan. Lumapit ito kay Bella, naramdaman ni Bella ang mainit nitong presensya sa harapan niya. Ano bang sinasabi mo? Bulong nga ni Ethan. Bago pa siya makasagot, nagulat si Bella nang maramdaman
ang malambot na labi nito sa kanyang noo. Hindi mo kailangan maramdaman na mababa ka sa akin. Hindi mo ba naintindihan? Ikaw at si Thanos ang mundo ko. Malalim ang boses ni Ethan. Napalunok nga si Bella. Gusto niyang pigilan ang sarili na umasa. Pero bago pa nga niya magawa, naramdaman niyang dumaan nga ang braso ni Ethan sa kanyang bewang. Hinigpitan ang hawak na tila ba'y naangkin na siya. Ethan. Mahinang bulong nga ni Bella at hindi alam kung paano siya makakatakas sa mainit nitong yakap. Huwag mo kong itulak palayo, Bella. Bulong nga ni Ethan sa malalim at matatag na tinig. Napakagat na nga lamang ng labi si Bella. Walang nagawang iba kundi hayaan si Ethan. Makalipas ang 1 oras ay lumabas nga din ang doktor. Hindi na makapaghintay si Bella sa magiging kalagayan ni Thanos. Medyo malala ang kalagayan ng bata. Nawalan siya ng maraming dugo dahil sa sugat sa ulo at kailangan natin siyang bigyan ng agarang blood transfusion. Paliwanag nga ng doktor habang sinusulyapan si Bella na halatang hindi nga mapakali. Anong blood type niya, Dok? Manginginig nga ang boses ni Bella. Ang kaba ay sumisikip nga sa kanyang dibdib. Type A. Sagot ng doktor. Sa narinig ng laki ang mga mata ni Bella. Pero type B ako, Dok. Mahina ang boses nito. Tila nawala ng siya ng lakas. Dahan-dahan na binaling nga ni Bella ang tingin kay Ethan na mahigpit pa rin ang hawak sa kanyang bewang. Ramdam niya ang init ng katawan nito sa kanyang balat. Nagdagpo ang kanilang mga mata. Hindi na kailangan magsalita ni Bella. Nabasa na agad ni Ethan ang iniisip niya. Compatible ang dugo ko sa anak ko. Mahinang sabi ni Ethan. Ngunit may kasiguraduhan nga sa tinig nito. Tumango naman ang doktor. Bago nga umalis ito at pinahanda na nga si Ethan sa pagkuha ng dugo nito. Bella, sabihin mo nga na ako si Thanos. Lumalim ang tinig ni Ethan. Puno ng tensyon at damdamin. Napakagat na nga lamang ng labi si Bella. Wala na nga siyang dahilan para magsinungaling pa. Dahan-dahang tumango si Bella sa katumingin sa sahig. Tila natatakot nga sa magiging reaksyon ni Ethan. Oh, Ethan, anak mo nga si Thanos. Bulong niya. Sandaling natahimik si Ethan pero sa halip na magalit at magtanong, lumapit si Ethan kay Bella. Hinawakan sa magkabilang balikat at pinagmasdan ng malapitan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? May bahid ng sakit ang boses ni Ethan. Pero wala siyang galit, kundi puro pang-unawa. Natakot ako. Natakot ako na baka masira ang pinaghirapan mo dahil sa akin. Na baka hindi mo ko tanggapin dahil wala akong kaya sa buhay noon. Mahinang sambit ni Bella. Humugot ng malalim na hininga si Ethan. Bella, walang kahit anong makakapigil sa akin noon. Kung nalaman ko kaagad, hindi mo dapat itinago sa akin. Litanya nga ni Ethan. Hinawakan ni Bella ang dibdib ni Ethan. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso nito. Pero Ethan, huwag na muna natin pag-usapan ng nakaraan. Kailangan tayo ni Thanos. Nagmamakaawa ko, tulungan mo siya. Pinunasan nga ni Ethan ang luha sa pisngi ni Bella. Saka tumango. Tutulungan ko siya. Hindi lang dahil sa dugo ko, kundi dahil ako ang ama niya, Bella. Hindi mo na kailangan magmakaawa dahil responsibilidad ko to bilang ama niya. Sagot naman ni Ethan. Salamat, Ethan. Nakangiting sambit nga ni Bella at tila nakahinga ng maluwag. Ngunit bago pa nga makalayo si Bella, bigla siyang hinila ni Ethan at niyakap ng mahigpit. Pero may isang bagay akong hihilingin sa iyo, Bella. Bulong ni Ethan sa kanyang tenga. Ano yun? Hindi makapagsalita si Bella sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Huwag mo kong iiwan. Huwag mo nang ilayo sa akin si Thanos. Bulong nga ni Ethan. Pangako, Ethan. Sagot naman ni Bella at hindi na nga kaagad ng dalawang isip pa. Ngumiti si Ethan at dahan-dahang inilapit nga ang mukha ni Bella. Tumigil ang paghinga ni Bella nang maramdaman ang mainit na labi nito sa kanya. Isang masuyo at marahang halik ang dumapo sa labi ni Bella. Isang halik na puno ng pangungulila at pag-aangkin. Hindi napigilan ni Bella ang sariling tumugon.
Matagal na nga niyang hindi nararamdaman ang init ng halik ni Ethan. At ngayon muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Pakiramdam niya ay bumalik nga siya sa panahong mahal na mahal pa nila ang isa't isa. Hinapit ni Ethan ang kanyang bewang at mas idiniin nga ang katawan niya dito. Naginit ang kanilang halikan. Namiss kita, Bella. Bulong pa nga ni Ethan sa pagitan ng kanilang mga halik. Napapikit si Bella. Ako rin. Hindi nila namalayan kung gaano katagal silang magkahinang ang labi. Mainit at puno ng pangungulila ang kanilang halikan. Parehong ninanais na iparamdam sa isa't isa kung gaano nila hinanap at hinangad ang ganitong sandali. Pero sa isang iglap biglang napamulat ang mata ni Bella at naramdaman ang matigas na umbok sa pagitan ng pantalon ni Ethan at agad na mula si Bella. Mabilis na bumitaw sa halikan. Napasinghap na nga lamang si Ethan at halatang hindi rin niya inaasahan ang nangyari. Napabuntong hininga na nga lamang si Ethan. Napamura sa sarili sa kaumiling na may bahagyang ngiti sa labi. Bella, sandali lang ah. May kailangan lang akong gawin sa banyo. Biglang sabi ni Ethan. Iniwasang tignan si Bella sa mata. Lalong naginit ang mukha ni Bella. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Ethan at hindi nga niya mapigilang mamula sa hiya. Sige lang. Utal na nga lamang niyang sagot. Halos hindi makatingin kay Ethan. Nagmamadaling umalis si Ethan at pumasok sa banyo. Naiwan namang nakaupo si Bella. Hinihimas ang sarili niyang pisngi dahil sa sobrang init ang nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto ay agad silang pumunta sa private room ni Thanos pagkatapos ng procedure ng pagsali ng dugo. Nakita ni Bella ang anak niyang walang malay, putlang-putla at may benda nga sa ulo. Agad na lumapit si Bella at niyakap ito ng mahigpit. Anak, gising ka na please? Bulong niya. Dinadampi ang labi sa noo ng bata. Tahimik lamang si Ethan habang pinagmamasdan ng mag-ina. Ilang sandali ang lumipas, lumapit nga si Ethan kay Thanos at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Para siyang tinamaan ng realidad na mayroon pala siyang anak sa mundo na hindi niya alam. Anak, bulong nga ni Ethan at sakay nalikan nga sa noo si Thanos at marahang hinawakan ng maliit nitong kamay. Hindi ko alam, Bella. Bulong ni Ethan, pilit na pinipigilan ng emosyon. Hindi ko alam na ganito pala kasakit ang hindi ko siya makasama mula pagkasilang niya. Nasasaktan na saad ni Ethan. Tumayo si Bella at lumapit kay Ethan. Hindi niya kayang makita itong nahihirapan. Agad siyang niyakap ang lalaki. Hinayaan itong ibuhos ang sakit na nararamdaman. Hindi tayo magkakahiwalay, Ethan. Hindi na kita ilalayo sa kanya. Hindi na kita ilalayo sa pamilya natin. Mahinang sabi pa nga ni Bella. Niyakap siya ni Ethan ng mahigpit. Gusto kong bumawi, Bella. Bulong ni Ethan sa leeg niya. Gusto kong maranasan kung paano maging ama. Litaan niya pa nga nito. Napangiti si Bella sa sinabi nito. Mangyayari yon, Ethan. Sagot naman ni Bella. Hinawakan ni Ethan ang magkabilang pisngi ni Bella at seryosong tumingin dito. At gusto ko pa ng isa. Ani nga ni Ethan. Ha? Isa pang ano? Nagtaas ng kilay nga si Bella. Ngumiti si Ethan saka idinikit nga ang noo sa kanya. Isa pang anak. Bulong ni Ethan. Nanlaki mga mata ni Bella. Ethan, ano ba? Bakit? Gusto ko pa ng isa. Gusto kong palakihin si Thanos na may kasama. Pagdadahilan ni Ethan. Namula nga si Bella. Pero sa loob-loob niya, hindi naman niya kayang tanggihan si Ethan. Huminga siya ng malalim at gumiti. Tignan natin. Bulong nga ni Bella. Naging masaya ang mukha ni Ethan sa kanya marahang hinalikan si Bella sa labi. Tahimik ang buong ospital. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig. Sa loob ng pribadong kwarto, nakaupo si Ethan sa tabi ng kama ni Thanos. Hindi inaalis ang tingin sa anak. Mahigpit niyang hawak ang maliit nitong kamay. Umaasang sa paggising nito, siya ang unang taong makikita nito.
Ang dami kong namiss sa'yo, anak. Mahina niyang bulong. Pilit pinipigil ang pag-init ng mata. Pangako mula ngayon, hindi na kita pababayaan. Ilang oras nang gising si Ethan, ayaw niyang matulog, ayaw niyang mawala ng kahit ni isang segundong kasama si Thanos, lalo na't hindi niya alam kung kailan ito magigising. Ngunit biglang, may mainit na katawan ng yumakap kay Ethan mula sa likod. Ethan, matulog ka na mahal. Mahina at malambing na bulungan ni Bella habang idinidikit ang mukha sa kanyang likod. Napapikit si Ethan sa tawag na yun. Ilang taon niya ring narinig si Bella na tawagin siyang mahal. Hindi ko kayang matulog, Bella. Paano kung magising siya? Gusto kong ako ang unang makikita niya. Sagot niya at hindi inaalis ang tingin kay Thanos. Huminga ng malalim si Bella. Sa kamarahang hinaplos ang dibdib ni Ethan. Alam kong gusto mong bumawi, Ethan. Pero paano mo siya maalagaan kung pagod ka rin? Hindi sumagot si Ethan. Alam niyang may punto si Bella pero hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata ngayon. May naisip si Bella. Paano kung... Saglit siyang tumigil sa kainilapit nga ang labi sa tenga ni Ethan. Buong gabi kitang hahalikan basta matulog ka na. Nakangiting suwestyon pa nga nito. Napatingin si Ethan kay Bella. Halatang nagulat nga sa sinabi nito. Anong klaseng deal yan? Natatawang tanong ni Ethan. Kung gusto mong bumawi sa anak natin, dapat magpahinga ka rin. Pero gusto kong makasigurado na matutulog ka. Kaya gagamit ako ng matinding motivation. Ngising saad nga ni Bella. Napangisi si Ethan. Saka hinapit nga ang bewang ni Bella, palapit sa kanya. Bella, hindi mo alam ang pinapasok mo. Paritonong saad pa nga ni Ethan. Kaya nga susubukan ko, di ba? Tugon ni Bella sabay kindat. Fine, pero wag ka nga atras. Sagot ni Ethan. Subukan mo lang magising nang hindi ko katabi. Magigising ka talagang may guhit ka sa mukha gamit ang lipstick ko. Biro pa nga ni Bella. Tumawa na nga lamang si Ethan. Saka tumayo mula sa upuan at inalalayan nga si Bella papunta sa mahabang sofa sa gilid. Doon sila humiga at magkatabi. Hindi pa man nakakapagsimula si Bella, agad siyang hinila ni Ethan sa ibabaw ng katawan nito. Nakatingala si Ethan sa kanya, habang siya naman ay nakapatong sa dibdib nito. Ethan, hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Bella nang biglang sunggaban nga ni Ethan ang kanyang labi. Malalim, mainit, punong-puno ng pangungulila. Napaungol si Bella sa sensyasyong hatid na halik ni Ethan. Hinapit siya nito palapit pa, lalong pinaglalim ang kanilang halikan para bang ninanais nilang puna ng 5 taong pagkakalayo sa isang gabing to. Habang abala sa kanilang halikan, dahan-dahang gumapang ang kamay ni Ethan pababa sa likuran ni Bella. Marahan itong hinaplos ang likod ni Bella pababa sa bewang at dumapo sa hita. Ethan, mahinang bulong nga ni Bella sa pagitan ng kanilang halikan. Shh, pinapakalma lang kita. Bulong ni Ethan pabalik habang hinahalik-halikan ng kanyang panga pababa sa leeg. Lalong naginit ang pakaramdam ni Bella at hindi niya alam kung dahil ba sa init ng katawan ni Ethan o dahil sa epekto ng presensya nito sa kanya. Nang maramdaman ni Ethan na napapahigpit na nga ang kapit ni Bella sa kanyang balikat, hinila niya ito pabalik sa kanyang dibdib at niyakap ng mahigpit. Dahan-dahan nilang pinakalma ang kanilang sarili, habang ang kanilang mga puso ay sabay na bumabagal ang tibok. Nakahiga sila nang magkaharap, magkadikit, ang katawan. Bella, mahal kita. Bulong nga ni Ethan habang hinahaplos ang pisngi niya. Napangiti si Bella sabay haplos sa buhok ni Ethan. Mahal din kita, Ethan. So unang pagkakataon matapos ang 5 taon na tulog nga silang magkasama sa yakap ng isa't isa. Tahimik ang loob ng kwarto nang magising si Ethan. Malalim ang kanyang buntong hininga habang nakaupo sa gilid ng mesa. Hawak ang isang tasa ng kape at nakafocus nga sa mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang sekretary, isang matangkad
at disente ang postura ng lalaki. Tahimik na naghihintay habang iniabot nga isa-isang mga papeles. Maya-maya pa isang mahinang ungol ang nanggagaling sa hospital bed. Napalingon kaagad si Ethan sa kama. Napansin niyang unti-unting gumagalaw si Thanos. Kumunot ang noo ng bata habang dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Halatang nangihina pa ito. Sir Ethan? Mahinang tawag nga ni Thanos halatang nagugulhan. Bakit po kayo nandito? Nasaan po ako? Tanong pa nga nito. Halos malaglag ang hawak na ballpen ni Ethan. Mabilis siyang lumapit sa kama ni Thanos at dahan-dahang itinulak ito pabalik sa kama. Magpahinga ka muna, anak. Huwag kang masyadong gumalaw. Concerned na saad nga ni Ethan. Hindi agad napansin ni Ethan ang tawag nga na anak sa kanya, ngunit para kay Thanos isa itong malaking tanong. Nagtaka si Thanos at napatingin sa kanya. Pero hindi pa nito masyadong pinansin yun. Gusto mo bang kumain? Tanong pa nga ni Ethan at pilit tinatago nga ang kaba sa kanyang tinig. Tumango si Thanos. Mabilis na lumingon si Ethan sa kanyang sekretary. Sabihin mo sa kanila na magdala ng masustansyang pagkain para sa almusal. Siguraduhin mong mainit pa. Utos nga ni Ethan. Tumango ang sekretary at mabilis na lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga si Ethan at muling bumaling kay Thanos. Nasaan po si Mama? Tanong nga ni Thanos hinahanap ang familiar na presensya ng kanyang ina. Gumiti si Ethan at tinuro nga si Bella na mahimbing pang natutulog sa mahabang sofa. Pagod ang mama mo. Hinayaan ko siyang matulog kasi alam kong buong gabi niyang inaalagaan ka. Mahinang sabi ni Ethan. Napatango na nga lamang si Thanos. Muling bumaling si Thanos kay Ethan. Titig na titig sa kanya. Parang may gustong itanong. Bakit po kayo nandito, Sir Ethan? Bumisita po ba kayo? Pero bakit po? Tanong pa nga nito. Napakasakit ng tanong na yon para kay Ethan. Parang binagsakan ng 100 sako ng bigas ang dibdib niya. Masayang inisip ni Thanos na kaibigan lamang si Ethan. Hindi nito alam na siyang matagal nang hinihintay nitong ama. Dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang maliit na kamay ni Thanos at masuyong hinaplos ito. Thanos. Mahinang tawag nga niya at nanginginig ang boses. Nagulat si Thanos sa pagbabago ng tono ni Ethan. Unti-unting lumamlam ang mata ni Ethan at bago pa man niya mapigilan, isang patak ng luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Patawad anak. Patawad kung hindi kita nakilala kaagad. Patawad kung hindi kita naprotektahan mula sa umpisa. Lumuluhang sambit ni Ethan. Hindi makagalaw si Thanos. Parang unti-unting bumagal ang mundo nito habang iniintindi ang mga salitang binitawan ni Ethan. Ako ang papa mo anak. Dagdag pa ni Ethan isang malalim na hinagbis ang nasa kanyang tinig. Ako ang papa mong matagal mo nang hinihintay. Patuloy ni Ethan. Napanganga si Thanos. Parang hindi ito makapaniwala sa narinig. Sunod-sunod ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib at unti-unting nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Thanos. Ikaw po ba talaga? Mahinang tanong pa nga ni Thanos. Nanginginig ang boses. Tumango si Ethan at mas lalong humigpit ang hawak na kamay nito. Oo anak, ako to. Ako ang papa mo. Nakangiting tugon nga ni Ethan. Hindi na napigilan ni Thanos ang kanyang emosyon. Papa, mahinang tawag nga ni Thanos at tila hindi makapaniwala. Nabibigkasin din ito ang salitang papa. Oo anak, bulong nga ni Ethan na pangiti sa kabila ng luha. Isang segundo lang ang lumipas bago mabilis na niyakap ni Thanos si Ethan. Mahigpit, punong-puno ng emosyon. Papa! Sunod-sunod na sigaw nga ng bata habang lumuluha, hindi pa rin makapaniwala na sa wakas, nakita na nga ni Thanos ang kanyang ama. Mas lalong humigpit ang yakap ni Ethan dito. Ramdam ang init ng katawan ng anak. Para bang sa unang pagkakataon na tagpuan niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nawawala. Nandito na ako anak.
Bulong ni Ethan dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Nandito na si Papa. Sorry kung ngayon lang dumating si Papa. Naninikip ang dibdib ni Ethan habang sinasabi yun. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Bella nang marinig ang boses ng kanyang anak. Nangidilat niya ang kanyang mga mata. Ang unang tanawing bumungad nga sa kanya ay si Thanos. Gising at masayang nakikipag-usap kay Ethan. Napaluha si Bella. Anak, mahinang tawag nga niya na mamaus ang boses dahil sa puyat at pag-aalala. Agad namang napalingon si Thanos sa kanya. Mama, kising na po kayo. Tignan niyo po, nandito na po si Papa. Excited na sigaw ng bata. Halos mabigla si Bella sa sinabi ni Thanos. Ilang ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng salitang Papa. Si Ethan, napangiti si Bella nang makita nga na magkasundo ang kanyang magama. Akala ni Bella ay mahihirapan pa nga siya sa pagpaliwanag kay Thanos. Naglakad si Bella palapit at hinaplos ang pisngi ni Thanos sabay halik sa noon nito. Salamat sa Diyos at gising ka na. Bulong nga ni Bella habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Malakas po ko, Mama. Nakangiting tugon nga ni Thanos na ikinailing na nga lamang ni Bella sa tuwa. Samantala, masayang kinikwento nga ni Thanos ang mga naging adventures nila ni Bella. Papa, alam mo ba ang dami na po naming napuntahang lugar ni Mama? Pumunta po kami sa Cebu, sa Davao at minsan po sa Palawan. Ang saya-saya po doon. Sana nga po kasama ka po namin eh. Nangihinang saad pa nga ni Thanos. Sa susunod, hindi lang sa Pilipinas ang papasyalan natin. Ngiting sambit ni Ethan sa anak. Habang nagsasalita si Thanos, dahan-dahang sinusubuan nga siya ni Ethan ng pagkain. Walang tigil ang kwento ng bata, kaya tuwing minsang napuputol ito sa pagkain natatawa si Ethan at Bella. Pero sa kabila ng saya, may isang bagay na napansin si Ethan. Thanos, bakit kayo palipat-lipat ng bahay? Tanong niya at pilit ng pinapanatili nga na kalmado ang boses. Sandaling napaisip ang bata bago umiling. Ewan ko po. Basta sabi po ni Mama mas okay daw po na lumipat-lipat kami para bagong adventure daw po. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Ethan. Alam niyang may tinatago nga si Bella kay Thanos. At mas lalo siyang nakumpirma sa narinig nga niyang kwento. Halos mapakuyom ang kamuo ni Ethan ang ideya na maaaring inuusig at ginugulungan ng pamilya ni Bella ang mag-ina ay nagdudulot ng matinding galit sa kanyang puso. Naramdaman ito ni Bella. Alam niyang may isang bagay na iniisip si Ethan kaya minabuti na nga lamang niyang ilayo muna ito. Thanos, kumain ka na. Tatawagin mo lang si Mama kapag may kailangan ka. Lumapit siya sa sekretary ni Ethan. Pakisamahan mo na muna si Thanos saglit. Utos nga ni Bella. Tumangong sekretary. Opo, ma'am. Hinila nga ni Bella ang braso ni Ethan at dinala ito sa labas ng kwarto. Malalim ang bawat paghinga ni Ethan. Halatang pinipigil ang galit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Diretsong tanong nga nito. Malalim ang tingin kay Bella. Ethan. Walang Ethan, Bella. Tama ang hinala ko. May kinalaman ng pamilya mo sa pagtakbo mo noon, hindi ba? Tanong nga ni Ethan. Tumahimik si Bella. At ang katahimikang yun ay sapat na para kay Ethan upang malaman ang katotohanan. Mas lalo siyang nagalit. Hindi ko mapapatawad ang ginawa nila sa'yo. Hindi ko sila mapapatawad. Mariin na patuloy ni Ethan. Lumapit si Bella sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Huwag na nating isipin ang nakaraan. Mahinang sabi nga ni Bella. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon at hindi ko na hayaang mawala pa kayo sa akin. Dagdag pa nga nito. Tulong nga ni Ethan unti-unting bumabagal ang pagkabog ng dibdib dahil sa galit. Hayaan mo nga akong gumawa ng paraan para hindi na kami magtago ni Thanos. Dagdag pa ni Bella. Ayokong guluhin ka pa ng pamilya ko. Ayokong masaktan ka pa nila. Malungkot na sad nga ni Bella. Pero umiling si Ethan. Hindi ko kayo pababayaan, Bella. Ani nga ni Ethan at mahigpit nga niyang hinawakan ng balikat ni Bella at tinitigan nga ito ng seryoso.
Ako nang bahala. Hindi na kayo kailangan magtago pa. Ako mismong lalaban para sa inyo. At hindi na nila kayang hawakan ng buhay niyo ulit. Pagpapatuloy ni Ethan. Damdamin ng nangingibabaw kay Ethan. At desperasyong protektahan ngang magina. Hindi na ako magpapaloko pa sa kanila, Bella. Hindi na tulad noon. Madiin niyang sabi. Muling sumikip ang dibdib nga ni Bella sa sinabi ni Ethan. Alam niyang tinutukoy nito. Alam niyang nasaktan niya ito noon. At kahit dapat ay galit na galit nga si Ethan, mas pinili nitong yakapin siya at patawarin. Mas pinili nitong ipaglaban siya. Ethan, I'm sorry. Mahinang sabi nga ni Bella. Sorry kung sinaktan kita noon. Sa kagustuhan kong iligtas ka at ang anak natin ay pinaglayo ko kayong dalawa. Nasasaktan na saad nga ni Bella. Napangiti si Ethan sa kabila ng sakit. Hindi mo kailangan magsabi ng sorry, Bella. Tugon nga ni Ethan. Pero napatigil nga si Bella. Ngumiti si Ethan at hinila nga palapit si Bella. Mas mahalaga sa akin na nandito kayo ngayon. Kayo ng anak natin. Kaya hayaan na lang kitang bumawi sa akin sa ibang paraan. Nambibitin pa nga na saad ni Ethan. Napakunot na tuloy si Bella. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Ethan at nagbihis nga at mabilis na hinalikan sa labi si Bella. Nagulat si Bella pero bago pa nga siya makapagsalita, hinalikan ulit siya ni Ethan. Mas mainit, mas mapusok. Ganyan, kung gusto mo talagang bumawi, huwag mo na akong iiwan ulit. Ani pa nga ni Ethan. Napangiti si Bella sa kabila ng pamumula ng kanyang pisngi. Alam niyang hindi na nga siya makakatakas pa kay Ethan. Sa totoo lang, hindi na rin naman gustong lumayo pa. Isang mahinang katok sa malaking gate ng mansyon nang gumising nga sa katahimikan ng umaga. Ilang saglit lang nagbukas ang gate at nagpakita ang isa sa mga bodyguards ni Ethan. Sa labas, nakatayo si Ella at Patrick, ang mga magulang ni Bella. Pareho nga silang may matikas, na tindig pero hindi maikakailang, may bahagyang pagalangan nga sa kanilang mga mata. Pareho silang may matikas na tindig, pero hindi maikakailang may bahagyang pagalangan sa kanilang mga mata. Nandito kami para makita ang anak namin at ang mga apo. Diretsahang sabi nga ni Ella. Pero bago pa man sila makapasok, isang malamig at mabigat na boses ang narinig nila. Huwag na kayong umasa pa. Lumingon nga sila. Sa harapan nila pababa mula sa malaking hagdan ng mansyon, lumitaw si Ethan. Matikas nga ang tindig nito at ang presensya nito ay agad nilang naramdaman. Higit pa sa dating Ethan na kanilang minamaliit noon. Hindi lang simpleng negosyante si Ethan, isa na nga siyang bilyonaryo at mas makapangyarihan pa sa kanila. Napalunok si Patrick habang si Ella pilit na pinipigilan ng kaba ngunit hindi ito nagpatinag. Ethan, gusto lang naming makita ang aming anak at apo. Karapatan namin yun bilang pamilya nila. Matigas na sagot naman ni Ella. Naningkit ang mga mata ni Ethan. Karapatan? Naalala niyo pa ba ang salitang yan? Dahil kung tutuusin kayo ang unang bumaliwala sa karapatan ng anak niyo. Malakas nga nasambit ni Ethan. Malamig ang tono. Ethan, agad na napatigil nga ang ina ni Bella. Tinakot niyo si Bella. Pinilit niyo siyang lumayo sa akin. Iniisip niyo lang ang sarili niyong pangalan at yaman. Sinaktan niyo siya. Ang babaeng mahal ko, ang ina ng anak ko. Pagpapatuloy nga ni Ethan at pinutol nga ang salita ni Ella. Nabigla si Ella at Patrick. Napasulyap nga si Ella kay Patrick pero hindi ito nagsalita. Kung sana pumayag kayo noon sa relasyon namin ni Bella, baka hindi umabot sa ganito. Baka hindi naghirap ang anak nyo. Pero hindi. Mas inuna nyo ang kasuklaman nyo. Ang tingin nyo sa akin dati, hamak na mahirap lamang. Pero ngayon ano? Hindi nyo inaasahan na kaya kong pantayan at lampasan kayo, di ba? Bulalas pa nga ni Ethan. Lalong nanliit ang magulang ni Bella. Alam nilang totoo ang mga sinasabi ni Ethan dahil ngayon sa harap nila, hindi na lang ito basta si Ethan.
Isa na nga itong lalaking hindi nila kayang tapakan. Nagkamali kami. Pero gusto lang naming makita si Bella. Mahina ngunit matigas na sabi nga ni Ella. Para saan? Para lokohin ulit siya? Para saktan siya? Hindi na ako papayag. Hindi ko hahayaang sirain niyo ulit ang buhay niya. Singhal nga ni Ethan. Pinigilan nga, Ella ang inis niya. Ethan, hindi mo kami pwedeng pagbawalan. Magulang pa rin kami ni Bella. Matigas na sambit nga ni Ella. Ngunit bago pa nga makasagot si Ethan, isang boses, ako nang bahala rito Ethan. Seryosong sambit ni Bella. Lumingon si Ethan sa pintuan ng mansyon nakatayo si Bella. Tahimik lang ito pero mababakas sa mukhang determinasyon. Dahan-dahan lumapit si Bella sa kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon, Bella, tawag nga ni Patrick, na ama nito at agad na lumapit sa kanya. Anak, hindi mo ba kami namimiss? Bumalik ka na sa amin. Agad na napatigil si Patrick. Tama na Papa. Alam kong gusto niyo akong kumbinsihin. Matigas ang boses ni Bella. Pero hindi na ako ang dating Bella. Hindi na ako nagpapaloko. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Bella. At alam nga ni Ella na hindi na nga niya magagawang kontrolin pa ito, pero bago pa makahanap ng paraan ng ina ni Bella, isang utos nga ni Ethan ang nagpatigil sa kanila. Ayoko na kayong makita sa buhay namin. Malamig din sabi ni Ethan. Kung susubukan niyong lumapit sa pamilya ko, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para siguraduhin na hindi na kayo makakalapit pa sa kanila kahit kailan. Banta pa nga ni Ethan. Napalunok na nga lamang sina Ella at Patrick. Bawal na kayong lumapit kay Bella at Thanos. Simula ngayon, wala na kayong karapatan sa kanila. Dagdag pa nga ni Ethan. Umusbong ang galit ni Ella. Ethan, hindi mo kami pwedeng pagbawalan. Naputo lang sasabihin sana ni Ella. Isang kumpas lang ni Ethan at agad na lumapit ang kanyang mga bodyguards. Palabasin sila at siguraduhin yung hindi na sila makakabalik pa. Utos nga ni Ethan. Wala kang karapatan gawin to Ethan. Sigaw nga ni Ella habang hinahatak sila ng mga bodyguard. Pero hindi na tinag si Ethan. Hindi rin ito tinignan ni Bella. At ilang saglit lang, tuluyan lang nawala ang magulang ni Bella sa kanilang paningin. Nagkatinginan si Bella at Ethan. Si Bella mismo ang unang yumakap kay Ethan at umiyak sa bisig nito. Hinayaan naman ni Ethan si Bella at mahigpit itong niyakap pabalik. Matapos ang lahat ng nangyari, isang desisyon ang agad na ginawa ni Ethan. Hindi na nga niya hahayaang magkaroon ng pagkakataon ng sino man na sirain ang pamilya nila. Kaya isang madali ang kasal ang naganap. Tahimik at simple lang ito. Isang seremonya na nga na sila lang ang nandoon. Si Bella suot ang isang simpleng white dress. Si Ethan suot ang itim na suit habang mahigpit na hawak ang kamay ni Bella. Sa harap ng isang hukom binigkas nila ang kanilang mga pangako. At sa harap ng Diyos, naging isa silang muli. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Matapos ang kasal, mahigpit na niyakap nga ni Ethan si Bella. Sa susunod, hindi na simple lang ang kasal natin. Ibibigay ko sa iyo ang granding kasal na nararapat para sa iyo. Bulong ni Ethan. Napangiti si Bella. Hindi ko naman kailangan ng granding kasal, Ethan. Ang mahalaga kasama ko kayo ni Thanos. Sagot pa nga ni Bella. Hinawakan ni Ethan ang mukha ni Bella. Alam ko. Pero gusto ko pa rin ibigay ang lahat sa'yo. Lahat ng meron ako. Lahat ng kayang ibigay ng puso ko. Madamdaming saad ni Ethan. At sa pagkakataong yun, wala nang alinlangan si Bella. Sa wakas alam niyang nasa tamang lugar na nga siya. Nasa bisig ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. At sa harap ng bagong buhay na puno ng pag-ibig at kalayaan. Sa gitna ng tahimik na gabi, isang maliit na figura ang sumulpot sa harapan ni Ethan. Papa! Napatingin si Ethan mula sa laptop ng kanyang ginagamit. Nakangiti si Thanos habang nakataas ang mga kamay.
Hinihintay na buhatin nga siya ng ama. Agad na binabangan ni Ethan ang laptop at kinuha ang kanyang anak. Bakit gising ka pa anak? Tanong ni Ethan habang kinakalong nga si Thanos. Gusto ko ulit manood ng pelikula tungkol po sa chess. Yung napanood po natin dati, pero mas gusto ko pong kasama po kayo ulit. Sagot nga ng bata puno ng sigla ang boses. Napangiti si Ethan at hindi na nagdalawang isip pa. Sige, ikaw ang boss. Dinala nga ni Ethan si Thanos sa entertainment room ng mansyon. Habang nakaupo sa malaking sofa, yakap-yakap ni Ethan ang anak habang nanonood pero sa halip na pelikula, mas nakatuon nga ang atensyon ni Ethan sa kwento nga ni Thanos tungkol sa buhay nila noon ni Bella. Mukhang masaya kayo rito ah. Lumingon nga si Ethan at nakita niyang nakatayo sa tabi nila si Bella at nakangiti. Agad na umupo nga si Bella sa tabi ng mag-ama at hindi nagtagal, tatlo na nga silang magkakasamang nanonood. Habang tumatakbo ang pelikula, masaya nga silang nagkukwentuhan sa buhay at sa mga pangarap nga ni Thanos. Ngunit bago pa matapos ang pelikula, nakatulog nga si Thanos sa bisig ng ama nito. Dahan-dahang hinaplos ni Ethan ang mukha ng kanyang anak. Nasa tabi niya si Bella. Nakatingin din kay Thanos ng may pagmamahal. Salamat Ethan. Dahil hindi mo kami pinabayaan. Bulong pa nga ni Bella. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Bella at pinisil ito ng mahigpit. Hindi ko kayo kailanman pababayaan, Bella. Simula ngayon, walang mangyayaring masama sa inyo. Ipinapangako ko yan. May determinasyon sa boses ni Ethan. Napatitig nga si Bella kay Ethan, punong-puno ng emosyon ng mga mata. At sa pagitan ng katahimikan dahan-dahang lumapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako at pagmamahal. Hindi lang nga ni Ethan si Bella, palapit. Mahigpit ang yakap niya sa babae. Ramdam niya ang init ng katawan ni Bella, laban sa kanya. At halos sambahin nga ni Ethan ito sa pamamagitan ng kanyang halik. Paulit-ulit niyang binubulong ang tatlong salitang matagal na nga niyang gustong sabihin. Mahal kita, Bella. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Ethan. Sad nga nito habang nakapulupot ang braso sa leeg. At sa gabing yun wala na nga kahit na anong hadlang sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo at sa isang engrandeng party na dinaluhan nga ng pinakamayayamang pamilya sa bansa, tumayo si Ethan sa harapan ng lahat. May hawak siyang mikropono habang nakatayo sa tabi niya si Bella at si Thanos. Nagumpisa nga siyang magsalita at agad na tahimik ang buong bulwagan. Ngayong gabi, gusto kong ipahayag sa lahat ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Panimula nga ni Ethan. Lumingon siya kay Thanos. Natahimik na nakatingin sa kanya. Ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko, ng pangalan ko at ng legacy ko ay walang iba kundi ang aking anak na si Thanos. Pagpapatuloy pa ni Ethan. Isang malakas na palakpakan ang bumalot sa buong bulwagan. Ngunit hindi doon natapos ang pahayag ni Ethan. Hinawakan niya ang kamay ni Bella at tinignan nga ito ng may pagmamahal. At gusto ko ring ipakilala sa lahat ang aking asawa, si Bella. Kahabol pa nga ni Ethan. Muling isang masigabong palakpakan ang narinig sa buong silid. Lumingon nga si Bella kay Ethan at doon niya nakita ang walang pag-aalinlangang pagmamahal sa mga mata nito. Sa wakas wala nang pumipigil pa sa kanilang kaligayahan. Wala nang takot pa. Bumalik ulit sila at bumuo ng pamilya. At ito na nga ang simula ng kanilang masayang buhay. Nang magkasama. Ang kwento ni Bella at Ethan ay isang paalala na ang halaga ng isang tao ay hindi dapat sinusukat sa kanyang kayamanan o estado sa buhay. Ang tunay na yaman ay nasa karakter ng isang tao, sa kanyang kakayahang magmahal, lumaban para sa pamilya, at maging matatag sa kabila ng pagsubok. Sa huli, ang pag-ibig, respeto at dignidad ang pinakamahalagang bagay na dapat ipaglaban sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Bella at Ethan. Maraming salamat po
sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Annabel Alieto, Lenny, Presbyteros Rose, Rhoda Jacob, Annabel Alieto, Pet Sardina, Crisanta de la Cruz, Mary Grace Duyag, Cristita, Teresita David, Rebecca Tezuka, Ana Flor Saico, Ellie, Cecil De Luna, Mila Gonzalez, Flor Cabrera, Boons Lake, Jesusa, Flora Fez, Goldfinger Aline, Diamante, Nesbet Hanaban, Epifania de Ocares, Liliano Bebe, Anita Hernando, Mercedita, Ann Mariano, Flor Arcega, Eli Evangelista Anderson, Sanen Orzame, Flordet, Joe, Juanita Kapati, Marilu Abad, Elma Gracilia, Fe Navares, Emaling, Rosita, Nebrida, Marie Cristal Hilario, Baby Pasana, Charlene de la Cruz, Maria, Gemma Balansag, Leonila Perea, Avelina, Maria Elena Barosa, Mary Lilin, Rosemary Vasquez, Teresita, Gina, Emily Borak, Romana Gorospe, Forever, Coco, Alcos, Terry Palma, Teresita, Clarita Miliado Padua, Mary Chan, Emma Ruth Penirio, Wilma Ladra, Nino Regidor, Grace Petit, Jero, Jean Debes, Marilyn San Jose, Mary Chan, Juliet Caday, Ana Maria, Elvie Candontol, Richie Sonyo, Luz Viminda, Nelsa Garcia, Elsa Opiane, Eli Evangelista, Berlina, Annie Hoson, Jocelyn, Amy, Imelda Forteza, Ernesto Rosel, Federico, Helen Maurilio, Zenaida Porter, Mercy Villantes, Nori, Marie Celaria, Dalia, John 12, Mary Antranik, Marilyn Diaz, Rosalie Datu, Lourdes, Romel, Corazon, Rowena Austria, Citas Perez, Teresa Ladrillo, Norma Williams, Mercy Villantes, Flor Arcega, Vivian Pehi, Arlene Caballero, Dolores Olino, Geraldine De Jesus, Romel Etungan, Mercy, Romel, James, Vivian, Reza Vlog, Estelita Mahia, Chona, Sonia Rodriguez, Minda, Corazon, Jean, Eme Pariso, Anita Hernando, Mercy, Rosolo, Prescavilla Havana, Delia, Marilu, Esther, Christina, Raquel Magno, Helen Soliveres, Elena Cortez, Jose Milo Atis, Osteros, Torres Brigida, Amanda 5, Alexa Maganda, Mila Gonzalez, Merly Pura, Merly Beltran, Juby Hernandez, Lucia Baldo, Ana Victoria, Evangeline Zamora, Amelia Alarcon, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Don't forget to like and subscribe! Happy Valentine's Day po sa inyong lahat from Cat Amazing Stories team.